Silid-Aralan ng Pangarap. Isang digital storytelling tungkol sa edukasyon sa Pilipinas. Ang edukasyon ay susi sa magandang kinabukasan. Ngunit, paano kung hindi lahat ay may pantay na pagkakataong matuto? Sa kwentong ito, masisilayan natin ang realidad ng edukasyon sa Pilipinas, ang mga pangarap, pagsubok at pag-asang dala nito. Sa isang maliit na baryo sa probinsya nakatira si Linda, isang masipag na estudyante na nangangarap maging guro balang araw. Palagi siyang gumigising ng maaga upang tumulong sa kanyang mga magulang bago pumasok sa paaralan. Kahit hirap sa buhay, hindi niya hinahayaang maging hadlang iyon sa kanyang pag-aaral. Mahilig magbasa si Linda kahit luma at punit-punit na libro lamang ang mayroon siya. Naniniwala siya na ang edukasyon ang susi upang magbago ang kanyang buhay at matulungan ang kanyang pamilya. Ngunit hindi madali ang lahat. Sa kanilang paaralan, kulang ang silid-aralan. Sira ang ilang upuan at minsan ay wala pang sapat na aklat para sa mga estudyante. Kaya madalas ding siksikan ang klase kung kaya't nahihirapan silang matuto ng maayos. Dumating ang panahon ng online learning. Lalong naging mahirap ang sitwasyon ni Linda. Isang telepono lamang ang ginagamit nilang magkakapatid sa pag-aaral. Kadalasan, mahina pa ang signal at minsan ay wala silang pambili ng load. Habang ang ibang estudyante ay may sariling laptop at mabilis na internet, si Linda ay nagtatyagang makinig sa record lessons gamit ang lumang telepono ng kanyang ina. Minsan pa nga'y naiiyak siya dahil hindi niya agad masagutan ang mga gawain na ipinapagawa sa kanya. Isang gabi, habang ginagawa niya ang kanyang module sa ilalim ng mahinang ilaw, napaisip siya. Bakit hindi pare-pareho ang oportunidad ng mga estudyante? Aniya niya sa kanyang sarili. Doon niya naunawaan na maraming kabataang Pilipino ang gustong mag-aral, ngunit nahihirapan dahil sa kahirapan at kakulangan ng suporta. Hindi sapat ang sipag lamang kung kulang ang kagamitan at oportunidad. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Linda. Patuloy siyang nagsikap dahil alam niyang ang edukasyon ang tanging daan upang maabot ang kanyang mga pangarap. Lumipas ang ilang taon at dumating ang araw ng pagtatapos. Suot ni Linda ang kanyang toga habang hawak ang diploma na matagal niyang ipinaglaban at inaasam-asam. Masaya ang kanyang pamilya at puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Sa harap ng maraming tao, ibinahagi ni Linda ang kanyang mensahe. Hindi hadlang ang kahirapan upang mangarap. Ang edukasyon ay karapatan ng bawat kabataan. Kapag nabigyan tayo ng pagkakataong matuto, nabibigyan din tayo ng pag-asang magbago ang ating kinabukasan. Sa araw na iyon, mas lalo niyang pinangarap na maging guro upang makatulong sa mga batang tulad niya noon. Mga batang may pangarap ngunit kulang sa oportunidad. Bilang isang mag-aaral katulad ni Linda, narito ang aking pangwakas na mensahe na nagsasabing ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa grado o diploma.
Ito ay paghubog sa kakayahan, pag-asa at kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa bawat silid-aralan ay may batang nangangarap at sa bawat pangarap na iyon ay may pag-asang mababago ang lipunan. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig sa aking digital story na pinamagatang Silid-Aralan ng Pangarap. Hanggang sa muli, paalam.